Magkalinawan nga tayo mga kuryentito at kuryentita. Mahal nga ba talaga ang presyo ng kuryente dito sa ating bansa? O baka ako lang ang nagrereklamo at namumurahan naman pala kayo? Nag-check ako online at binisita ko ang website ng Global Petrol Prices. Ito yung nagmumonitor ng mga presyo ng gasolina, natural gas at kuryente sa 150 na mga bansa. Makikita ninyo sa table na ito, yung kulay green, yan yung average na singil ng presyo ng kuryente sa buong daigdig na nagkakahalaga ng $0.170 para doon sa residential or household consumers. At yan ay merong equivalent na 10.08 pesos no, sa halaga na natin. At sa business naman ay sumisingil ng $0.162. Yung dalawang kulay dilaw na nakikita ninyo sa table, yun yung top 2 na mataas ang singil sa kuryente ng mga bansa. Yun, yung number 1 nga, yung Singapore na sumisingil ng $0.242 na mayroong equivalent na halaga sa pesos na 14.35. Yun. At doon naman sa business ay sumisingil sila ng 0.221. At yung ikalawa sa mahalang singil na kuryente, yung bansang Pilipinas na sumisingil ng $0.209 sa residential. At ito ay may katumbas na halaga na 12.39 pesos. Pero dito sa aking bill ay umaabot ito ng 13 pesos noong 2025. Yung dalawang huli na pinakamababa ang singil na kuryente dito sa Southeast Asia, yan yung nakakulay orange na makikita ninyo dyan sa table. No, sa Vietnam ay sumisingil siya ng 0.078 na merong katumbas na 4 pesos and 63 cents. At sa Malaysia naman ay sumisingil ng $0.054 at merong katumbas na 3 pesos and 20 cents. Yan, makikita ninyo dito sa mga ebidensya na to kung gaano kamahal ang presyo ng kuryente natin kumpara doon sa mga kapitbahay natin na bansa. Na regardless ito kung sila ay nagbibigay ba ng subsidy o direktang tulong sa mga consumers. Basta ang mahalaga, kahit dito sa perception natin sa mga consumers, ay mahal naman talaga yung presyo ng kuryente. At kahit yung mga energy leaders natin ay tinatanggap na mahal talaga ang kuryente. Ngayon, kailangan pa ba natin ng mga malalalim na pag-aanalisa para maintindihan natin na anumang karagdagang singil o charges sa kasalukuyang singil sa kuryente natin ay karagdagang pahirap sa mga ordinaryong consumers kagaya natin? Kung ikaw ay may malalim at sariwang sugat, lalagyan mo ba ito ng asin? Ang Green Energy Auction Allowance o yung GEAOL ay charges na parang asin na inilagay sa ating mahapdi na mga bulsa. Totoo naman na ang GEAOL ay consistent sa umiiral na polisiya ng DOE na siya lang naman na sinusunod ng Energy Regulatory Commission. Pero hindi ibig sabihin na ayon ito sa polisiya ay makatarungan na ito. Nakikiusap po kami sa Energy Regulatory Commission na ipagpaliban muna ang pagpapatupad sa GEAOL hanggat nasa proseso pa ang pagtalakay ng Just Energy Transition, dahil ang Just Energy Transition ay dapat nagbibigay ng proteksyon sa aming mga ordinaryong consumers sa pagpapalit natin mula doon sa maruming enerhiya papunta sa malinis, dahil pagka hindi ay injustice ang mangyayari.